Defense Secretary Gibo Teodoro inalmahan ang tila pananakot ng China sa Pilipinas kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea. National Security Council may pulong naman ngayong araw kasunod ng panibagong insidente sa RORE mission ng ating tropa sa Ayungin Shoal. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Patrick? Naomi, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi ang Pilipinas ang nag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Sa harap rin ito na muling pamabomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard laban sa narentahang resupply vessel ng Pilipinas na unay sa May 4 o UM4 sa kasagsagan ng RORE mission sa Ayungin Shoal noong Sabado. Sabi ni Teodoro, ginagampanan lamang ng Pilipinas ang ating karapatan sa ating teritoryo. Pero ang China, anya, ang paulit-ulit na gumagawa ng mga iligal na hakbang, bagay na nakikita ng buong mundo. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Ang China, napakalaki na. Ang Pilipinas, napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialam ang China na magsabi na sila lang ang pwede. Hamon naman ni Teodoro sa China, idaan sa arbitration ang pag-aayos ng gusot o pag-aayos ng gusot sa WPS. Ito'y dahil tila niya hindi naman sumusunod ng China sa mga usapan sa kabila ng paulit-ulit na dialogo. Ngayon, para maliwanag, kung gusto nila, ihayag nila sa mundo na maliwanag kung anong posisyon nila sa ilalim ng international law. Ihayag natin ang ating posisyon, i-arbitrate natin. That is the best way of solving a legal dispute sustainably. Ayaw nila. Ni Teodoro, walang impluwensya ng anumang bansa ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea. Pakiusap naman niya sa lahat na magkaisa sa pagsusulong ng ating karapatan dito at huwag magpadala sa mga ipinapakalat na propaganda ng China. Samantala, ibinatawag na ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng Embahada ng China dito sa Pilipinas para ipahayag ang Pilipinas ang maring pagkondena sa agresibong aksyon ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ipinag-utos din sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing na ihain ang kaparehong reklamo sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Nakapaloob dito na walang karapatan ang China sa Ayungin Shoal na isang low tide elevation at nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas at continental shelf, alinsunod sa UNCLOS na pinagtibay pa ng 2016 Arbitral Award. Dagdag ng DFA ang patuloy na pangingialam ng China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa loob ng ating sariling EEZ ay hindi katanggap-tanggap sa sovereign rights at jurisdiction. Pinaalis din ng Pilipinas ang China sa bisinidad ng Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng ating EEZ. Ginawa na rin daw ng pamahalaan ng lahat para pahupayan ng tensyon. Alinsunod sa napag-usapan noon ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping pero hindi sinuwat ito sa ginagawa ng China. Paalala pa ng Pilipinas, itigil ng China ang patuloy na paglabag sa international law. At ngayon ngayong araw nga rin ay nagkaroon ng pagpupulong ang security cluster patungkol dito sa nangyari sa Ayungin Shoal kamakailan. Naomi. Maraming salamat, Patrick De Jesus.